diba? Makakalayo talaga sila. Mas pinadali mo yung tama. trabaho ng kalaban mo. That's right. And that's been the theme so far of this match. Thank you for watching our Sunday offering. Again, this is the start of the countdown natin sa end ng eliminations. Huling tatlong game day natin sa elimination round before we proceed to the final four. Better start. Alex Razonable scoring off a hit. Well, she's taking charge para sa EAC. Simula ng first set, second set, and hopefully this third set, magkaroon na siya ng katulong. I'm wondering, si Kat Almazan, huling laban na niya to sa NCAA. Nasa bench pa rin siya ng EAC. Baka mamaya-maya ipasok na rin siya. Yeah. Meantime, back set for Xiaomipon. Yep. Automatic production para sa Perpetual. Baka naman, Martin, ang nasa isip ni Almazan is that ipasok nyo na yung mga players na magre-ready for the next season. Diba? Katulad ni Alex Razonable. Alex Razonable. Na hindi pa umuupo sa laban natin. Razonable continues to show off her skills. Yung swag ni Razonable ay I think ito yung isa sa mga nagpapataas pa ng moral. Correct. For EAC. Oops. Ito malakas. This is her third straight start for EAC. Again, replacing Crisia Reyes in the starting lineup. Nung una niya, naka-18 points siya. Last match, 19 points. So, alam mo, meron. Diba? At hindi basta-basta makakapuntos ng 19 points. That's right. Diba? Malaki yun. Oh, Winnie Bedanya with the block point. with the shutdown at the net. Yeah. Ito ang mahirap sa Perpetual. May Bedanya ka, may Aldea ka. Tall blockers for Perpetual. Napakahirap pa palusutan ng bola. Quarantine gets rejected. Brutas will try and she will score. Wow, Trisha Brutas. Nakukuha na niya yung diskarte niya dito, John Vic. Not really the fast spike na nakita natin, but yung hirap ng mga floor defense ng Perpetual every time na pumapalo siya dahil tumatalsik sa mga yun ng mga blockers eh. Mababa. Medyo nababaan si Bedanya dun sa set. Ayan, ayusin nila mamaya yan, Imin Sapin. Score 4-3 now. Abante ang EAC. I think ito yung pinakamagandang simula ng EAC, di ba? Sa laban natin. That's another unforced error. Over-receive. Over-receive, malapit sa net. Yeah. Usually, nung first set and second set natin, etong EAC yung maraming errors. But this time, parang yung Perpetual yata ang slow start. Oh, Lozano. Nadala kay Sapin. Oh, and in! Wow! Martin, ito na yung sinasabi natin. Nahahawa na yung ibang attackers ng EAC. Not the most powerful hit, pero saktong-sakto dun sa open spot. Taps! Ito na ang floor defense ng EAC. This is where they excel! And it drops in! And ang good thing dito sa EAC, nakakaroon sila ng attack. At the same time, na-check na nila yung mga attackers ng Perpetual. Hindi man nila nabablock. Hindi man nila nabablock, Martin. Na-check nila at nakaka-counter-attack sila. Back-to-back points for Orendain. Check out. Camille Bustamante. Mula kay Camille Bustamante. Abawi dito ang Perpetual, stopping the bleeding. Now serving for the Lady Altes. Pero manggagaling na sa likod itong si Bustamante. Nasa harap na si Daps. Brutas. Brutas scores an EAC. Is first to the technical timeout. Pagbalik natin, pakinggan natin ang report ni Lizelle Nieves. Score for Perpetual.
Okay. So, now you know us. Feeling ko naman yung mga sports fans na nakikinig sa atin, you know, may isa na silang game na napanood na siguro lang na nandun tayo. Tayo nagko-cover ng game, or at least we're somehow part of the coverage. Alright. So, Game On is finally a podcast. We're very happy about this. Yep. You know, we will cover, kung dun po sa Game On TV version, syempre, it's all about the NCAA. Volleyball action dito lamang sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. I am Lizelle Nieves reporting from the courtside. The season has not been easy for our two squads as they scramble to make ends meet dito sa ating last elimination game for our team. Sabi nga sa huddle ng Lady Generals, Coach Rod Palmero stress na dapat wala nang magpapabuhat. Hatiin ang gawa at wag nang gawing komplikado ang laro. Need talaga nilang sipagan this third set kung gusto pa nila ng chance na maipanalo ang game na ito. And on to the side of the Lady Altas, kung mapapansin nyo, Martin and John Vic, may uniform red ribbon sa buhok ng Lady Altas at shinare nila sa akin na ito raw ay regalo sa team at tribute for the seniors. Kaya naman dala-dala nila ito as a lucky charm to win today. Kaya naman our squads are hungry for a win, pero tignan natin who is hungrier to end their game with a get back. Martin and John Vic? Maraming salamat, Lizelle Nieves. I'm reporting for both schools today. Sinisilip ko sa Perpetual kung sino yung hindi nakaribon. Si Okado parang hindi. Nandun sa bench yun, nasilip ko. Pero this is a great tribute Alex Razonable. mula sa mga manlalaro ng Perpetual Lady Altas. At para naman dito sa Lady Generals. Razonable. From the back row. Alam mo, nakakakilabot every time na may mga ganong klaseng parang tribute or alam mo, yan yung respect na ma-earn ng mga senior players, even the coaches, sa mga sophomores and the junior players na, alam mo yun, nafe-feel nila kung gaano kayo ka-importante sa team. At kasama yan sa culture. Siyempre na Ang sarap sa at pakiramdam, no? camaraderie. Diba? That's right. Pero 9-6 tayo dito for EAC. As Razonable overcooks that one. Sabi ni Coach Rod, huwag na tayo magpabuhat. Yes. You know, let's do it as a team. At yun yung ginagawa nila dito ngayon. Sa EAC, I think, naghihintay lang sila na may parang, may isang magsa-spark plug. Uy! Wow! Para gumana sila. Anformento. That's a sneaky 1-2 play from Anformento. Whoa! Ginawa yan kahapon ni Estrelier. Pero ano yun, risky. Pero high risk, high reward for Mento. Taps from behind. Pinalik na si Dapol. Popped up. Sapin to Umipon. Side catches the corner. Iba yung power ni Umipon. Every time papalo siya, no? Ang bigat nung bola niya. Now serving for the Lady Altas. Yung impact, alam mong crispy. Kasama buong barangay pagpapalo. Correct. Oops! Service ace For Min Sapin. from Min Sapin. Ang bilis ng bola niya. Ang bilis bumaba. Min Sapin. From the service line. Ito pa, isa pang magandang serve. Brutas forced to send it over. Razel. Ganda ng tawid. Yeah. Wow. So violation. Alex Razonable. Para sa Yan, Vic. Perpetual. Broken play yon. Ginawa na lang ng paraan ni Razonable. Pero ang ganda nung dala niya. Kanina niya pa ginagawa yun. Yeah. Simula nung first set, second set, and this third set, mas naging effective siya. I don't know kung yung floor defense pa ng Perpetual ay nagbago. Dahil same spot lang naman, sa gitna lang niya naman dinadala yung catch shot niya. Apante ng dalawang EAC. Sobra, naghanap ng check ball, hindi ibibigay ng ating first referee. Kala ko nag-check doon kay Dapol yung bola. Sa Perpetual, For the Lady Altas. cuts the lead down to 1. Shai Umipon ang magsisimula. Formento. Binigay nila kay Brutas.
2 straight attack goes errors out. for EAC. Alam mo, nangihinayang ako for EAC. Yeah. Dahil maganda na yun nilalaro nila. But Set is tied at 11 yung points apiece. unforced errors na binibigay nila for Perpetual, walang ginawa ang Perpetual doon sa mga puntos. Another point, another error. Attack goes out. 3rd straight attack error for EAC. At ito, Timeout, Lady Generals. abante na ulit ang Perpetual Lady Altas. Pakinggan natin si Coach Rod. Pag-establish ang blocker, di ba, sa practice natin, pag-establish, ano gagawin? Ano gagawin pag nag-establish ang block? Bakit hindi nyo pinatatama? Ba't iniiwas nyo? Tatapon nyo sa dulo ng pagganon? Di ba outside? Nagdalawa ka, nag-isa ka? Dapat alam nyo na kagad yun. Baguhin nyo. Wala ka nang gagawin doon, Martin. Tama yung sinasabi ni Coach. Kapag establish ang block, nakaposition yung mga blockers ng kalaban mo, you have to make sure na basagin mo yung kamay ng mga blockers. Yun yung laging pinapaintindi ng mga coaches natin. Kasi hindi mo pwedeng ibaon, hindi mo pwedeng sobrang lakasan or ibabawan unless mataas kang tumalon, di ba? Katulad niyan. Alex for Di ba? Hindi establish yung blockers ng Perpetual. So yun yung opportunity at ginawa ni Razonable. At nagtataka si Coach Rod eh. Ginagawa naman nila kanina yon. Pero iniba nila yung diskarte na Oo. bigla. 10 points now for Alex Razonable. Nice serve. Lozano with a better pass. Running hit for Razzle Aldea. Sayang, no? Nakaposisyon na doon si Formento sana sa running attack na galing kay Aldea. Medyo miscommunication when it comes to defense para sa EAC. Perpetual is back in front. Difficult first ball. Oh, Bedanya puts it down. Yeah. And a quick attack for Bedanya right there gives Perpetual the 2-point advantage. Nakakatawa si Sapi, no? Pinifeed niya talaga itong mga quickers niya. Para pag nagkaroon siya ng combination play, expected ng mga blockers ng EAC na quicker ibibigay yung bola. Ball goes out. Agad, ano? Another attack error para sa EAC. More comfortable lead. Pero tama ka. Dahil nung nasa harap si Razel, ina-activate siya ni Min. Nung napunta sa likod, si Bedanya naman ang binigyan ito ni Min Sapin. It's a point for the Perpetual Lady Generals. couldn't handle that one. Yeah. So EAC gets the point. They pull to within 2. Rhea Magalona. Martin, wag lang nilang hayaan na umabante or dumagdag yung lamang nitong Perpetual. And I'm sure, kayang-kaya nilang kunin itong set na to. Chance para sa EAC. Brutas Check ball. will be giving the check. Yeah. 14-15. Wala pa tayong technical timeout. So EAC Our score announced 14 serving with actions. 2 straight points. Nagka-fakean doon yung mga Coach officials Mario. natin Oo. tsaka referees. Natawa si Coach Mario. Tapol. Daps Kailangan na Dapol. gumawa ni Daps Dapol. Perpetual Second technical is ahead. timeout of the third set. Papunta sa ating Our technical score timeout. is We'll be 16 back for the Lady Altas, after this. 14 for the Lady Generals. Okay, so now you know us. Feeling ko naman yung mga sports fans na nakikinig sa atin, you know, may isa na silang game na napanood na siguro lang na nandun tayo. Tayo yung nagko-cover ng game or at least we're somehow part of the coverage. All right, so Game On is finally a podcast. We're very happy about this. You know, we will cover, kung dun po sa Game On TV version, syempre, it's all about the NCAA. Hapyaw lang kami nung iba't ibang sports. In this version, on the pod, you know, we are going to cover a wide range of topics. Kung ano yung latest sa sports, we're hoping to cover those
And some expectations, guys. For our viewers, ano ba yung pwede natin pag-usapan dito sa show? Good topic. First, basketball. Basketball is our national passion. Marami tayong pag-usapan. College, lalo na, ang daming mga nangyayari sa college sports. Pro game, NBA. So like I said during the intro, makakasama natin. Back to the coverage, and we are witnessing a closer set here. And as I say that, service ace, dumulo. Etong si Fifi Ariola. Ganda ng serve niya doon. Yung position ng receivers for EAC. Back-to-back aces for Ariola. Nakita mo yun, Martin? Kung kanina yung positioning ng mga receivers ng EAC ay medyo malapit sa bandang gitna. This time, nung umatras sila, yung service naman ni Ariola, hininaan niya. Nililito niya. Oo. Here's the underhand setup for Brutas. Dug up, tracked down by Lozano, wind up, pero binalik. Taps. Not over, yeah. 4 touches for the Lady Altas. 15 to 18. 3 points ang hinahabol ng EAC. Ito na si Tresha Brutas. Serving for the Papunta Lady sa linya. Trisha Brutas. Has been utilized lately na ito ni Coach Rod, second-year player from just right here, NCR. Makati. Manilena. Quick attack. And Sayago puts it away. Giant Sayago. Sayago is a rookie. Legit, first-year player. And again, this is a player that Coach Rod can develop. Oo. John Vic. Ang ganda ng timing, extended yung arms niya. Kasi buo ang loob eh. Service goes Sobra. out. Yung serve doon ni Brutas. Oo. Serving for the Lady Altas. Dop Stopper. 19 to 16 now. Razonable from behind. Razonable scores. Alex Razonable. Her favorite spot Yeah. kapag nagka-cut shot siya ng bola. Sa gitna lang. Ilang puntos na ang nakuha ni Razonable dun sa middle, sa gitnang part nitong Perpetual. Alex Razonable. Mula sa Cotabato. Third-year player. Sent back by Sayago. That one bounced off the net. Omipon! Too strong. Too long, yeah. Wala daw, check. Attack goes out. Naghahanap si Obipo ng check ball. Matatawag na ating first referee ay Number 4. outside hit. Papalitan muna dito si Shai Almeñana. Omipon. Replacing her Our is score is 18. Sai Serving 19. Almeñana. And isang puntos na lang ang kailangan ng EAC. Yeah. Orandain with a good serve. Quick! Winnie! Overcooks it. Kaya, Tabla tayo sa set number 3. Attack goes out. 2 straight attack errors para sa Perpetual. Tatime out muna. Lady Altas. Etong si Coach Sandy Rieta. I think his first one. Well, nagre-relax na naman kayo. Hindi pa naman tapos yan eh. O, tingnan nyo, dikit na ngayon. Sigurado tayo. Sigurado yung set. Pasa. Depensa natin. Nakatayo lang tayo dyan eh. Huwag tayo umasa sa check ball. Paluin natin ng maayos. Ganyan. Okay. Ni-regroup lang ni Coach Sandy yung kanya mga manlalaro dito. Dahil nakakasense na sila ng danger at ng threat mula dito sa EAC Lady Generals. For EAC, Kat Almazan is the sure player that will graduate. Yung mga 50-50 rin, si Formento, Villena, o Mapas. But all of those players, meron pang playing year sa NCAA. Service error. Wayne Betania serve. Balik ang abante dito sa Lady Altas. They need 5 points to close out the match. Razonable says, Alex wait a Razonable. minute. I'm not yet done. Yes.
substitution. A great for spike EAC. para kay Razonable Number once 1, again. out. Number Ang 16, bubuhat para sa AAC. George Lute. 12 puntos para kay Alex Razonable. And now it's Sayago at the service line. Magaganda ang mga serve nito. Yeah. And From Sayago. first set, second set, nakakakuha siya ng service ace. And then, third set na kailangan ng EAC pumuntos. Oo. Tik na yung tubig ko. How about Jade Sayago? The rookie with 7 points, 4 off attacks, 3 aces. Wind up. Oh! Too strong for Cordero. Attack goes on. EAC with a 2-point advantage. Medyo nababutter na si Coach Sandy sa third set. Ayan na nga, tumawag na ng timeout. Timeout, Lady Altas. Pangalawang timeout ni Coach Sandy dito. Paluin. Adjustan nyo na lang yung set. Andyan yan, naiangat na yan eh. Pasa tayo, set mo ng maayos. Paluoy. Iyo, 22-20 pa lang yan. Tapos, let's go! Say, Pego! Basic instructions galing kay Coach Sandy Rieta. Pag hindi maganda yung receive, na iset na, adjustan na lang ng spikers. Yeah. Diba? Pag maganda receive, iset ng maayos, paluin ang bola. Dami naman siyang gifted spikers dito. At saka nangihinayang siya, Martin, dahil alam niyang kaya nang tapusin ng perpetual yung third set. Pero parang sila yung naghahabol sa puntos ngayon. That's right. Razonable! Popped up by Dapol. Almeñana! Nandun si Sayago! Razonable! Almeñana picks it up. Siya rin yung kumuha, pero sobra yung atake. Attack goes out. 23-20 in favor of EAC. Ito yung hinahanap natin, Martin, sa kupunan ng Substitution for the Lady EAC. Altas. Number 7, Yung laro Sai nila. Almeida out. Every time Number nag-start 4, ang Sai set, Almeida. dito pa pala sa third set, magpapakitang gilas ang Oh. EAC, Still Martin. serving for the Lady Teka Generals. lang daw, hindi pa tayo tapos. Jade Sayago continues to serve. Ganda ulit ng serve. Push by Aldea will not work. Here comes EAC. Razonable cuts it away. It is set point, Lady Generals. Grabe. Alex Razonable. Every time na tumatalon si Razonable, parang yung mga fans sa likod at saka yung mga supporters, alam na i-score na agad siya. Oo. Sumasabay yung cheer eh. Sa pag-angat niya. Another good serve! Chance para sa EAC! Razonable drops it! And EAC wins set number 3! Alam mo, Martin, nakakatuwa. Ito yung inaabangan natin sa EAC. Na yung laro ng perpetual parang nag-iba dito sa third set natin. The Lady Generals end set number 3 on a 6-0 run. And they now have a set on the board. 23 minutes of action. Pagbalik po natin, tumungo tayo sa set 4.